الحمد لله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang lahat ng papuri at pasasalamat at pagdakila ay para lamang sa Allah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang khutbah nating narinig kanina sa masjid ay may kaugnayan o ang tinutukoy o ang tinalakay ay hinggil sa kainaman o mga batas hinggil sa zakat. Okay? At insyaAllah ta'ala ay magbanggit tayo ng ilan sa mga kainaman ng zakat. Okay? Hindi lingid sa ating kaalaman na ang zakat ay kabilang sa rukun o min arkanil Islam, kabilang ito sa mga haligi ng Islam. At ito ay inobliga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong mayroong kakayahan. Okay? At ang zakat, ito ay ang paglabas ng kayamanan, okay? Kapag umabot na ng nisab. Okay? Hawl, ibig sabihin umabot ng 1 taon. At ito ay mayroong lamang mga certain, mayroon lamang mga specific na tao na dapat bigyan ng zakat na ito at hindi kanino man, kung kanino man. Bagkus ay mayroong binanggit ang Allah subhanahu wa ta'ala na mga asnaf, mga uri ng tao na sila dapat yung bigyan. Kabilang na doon yung mga fuqara at masakin, yung mga mahihirap at mga dukha. Kabilang sa kahulugan ng zakat, ito yung paglilinis ng ating mga kayamanan. Okay? At sa tuwing ang isang alipin nagbibigay siya ng kanyang zakat, naglalabas siya ng kanyang zakat, ayun ay paglilinis niya sa kanyang kayamanan na maaaring nahaluan ng mga transaksyon na mula sa mga haram. At ito ay ang pagbibigay ng zakat ay kabilang din ito sa mga dahilan upang mas lagyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng blessings o baraka yung pamumuhay at yung amwal, yung kayamanan ng isang tao. Okay? Kabilang mga kapatid sa pananampalatayang Islam sa mga kainaman ng zakat, unang-una, ang taong nagbibigay ng zakat o naglalabas ng zakat ay naisasagawa niya ang isa sa pinakamahalagang rukun, haligi ng Islam. At alam natin, napakarami sa banal na Quran na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala, nasa 80 plus times na binanggit ng Allah na magkasama lagi yung wa aqimus salata wa atuz zakah. Nasa 80 times plus na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala yung sabi ng Allah wa aqimus salata wa atuz zakah. At ito ay tumutukoy sa kainaman ng pagdarasal at ng pagbibigay ng zakat. Okay? Napakaraming hadith din na binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabilang na doon noong pinadala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Mu'adh bin Jabal radiyallahu an sa Yemen. Okay? Sabi niya, innaka ta'ti qaum min ahli al-kitab fa awwal ma tad'uuhum ila an yashhadu an la ilaha illa Allah fa inhum ata'uka bidhalik فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في اليوم فإنهم أطاعوك بذلك. Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ila akhir hadith, sabi niya, ikaw tunay Mu'adh ay darating sa isang kaum, sa isang nasyon na ahlul kitab, ito yung people of the book. Sila yung mga Hudyo at mga Kristiyano. Okay? فَأَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ, ang unang-unang mo, sabi niya, idadawa sa kanila, ipaparating sa kanila, ayun ay ang pagsaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah at si Propeta Muhammad ang kanyang sugo. Kung ikaw ay sinunod nila, sabihin mo sila na Allah subhanahu wa ta'ala ay nag-obliga sa kanila ng 5 salawat fil yawm, 5 beses na pagdarasal. Fa inhum ata'uka bidhalik. Kapag ikaw naman, sabi niya, ay sinunod nila, sabihan mo sila na kailangan maglabas ng mga mayayaman sa kanila ng zakat at ibibigay kanino? Fuqaraihim, sa kanilang mga dukha at mga taong mga mahihirap. Okay? At napakaraming mga hadith na binanggit ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kainaman ng pagbibigay ng zakat na ito.
Okay? Kabilang din doon mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang mga tao nagbibigay ng zakat, humul muttaquna wal muflihun. Ito ay palatandaan, ang tao nagbibigay ng zakat, palatandaan na mayroong siyang takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Dahil alam niya sa sarili niya na maaring kapag hindi niya isinagawa, hindi niya isinakatuparan yung bagay na ito, gawaing inobliga ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay maaring parusahan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala doon sa araw ng paghuhukom sa yawm al-akhir. Parurusahan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala bakit hindi niya binigay yung zakat na dapat inilalabas niya tuwing isang taon. Ubabot yung tinatawag na nisab. Okay? So, humul muttaqun na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sila yung mga taong mayroong takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil alam nila malaking obligasyon, malaking mas'uliyon sa araw ng paghukom. Tatanungin sila ng Allah subhanahu wa ta'ala doon sa kanilang mga kayamanan. Kaya nga, sinabi na ng Allah subhanahu wa ta'ala, innama amwalukum wa auladukum fitna. Sabi na Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na ang inyong mga kayamanan at inyong mga anak ay fitna. Ito ay pagsubok sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dito makikita kung sino yung mayroong takot sa Allah subhanahu wa ta'ala at kung sino yung walang takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. At sabi na kabilang din sa kainaman nun, sila ay mga taong muflihun. Sila yung mga taong magtatagumpay doon sa araw ng paghukom. Kabilang sa mga katangian na mga tao makakamit nila yung rahmah, yung awa at habag ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mga taong mga nagsasagaw. Kaya ibinibigay nila, inilalabas nila yung nararapat na zakat doon sa kanilang mga amwal, sa kanilang mga kayamanan. Kabilang din doon mga kapatid sa pananampalatayang Islam, takfiru as-sayyi'at wa dukhulul jannah. Kabilang sa kainaman nun, ang taong nagbibigay ng zakat, inilalabas niya yung zakat sa kanyang kayamanan, ay naglilinis yun ng mga naggawa niyang kasalanan. Kahit anong kabutihan, kahit anong gawaing mabuti, kapag isinagawa mo yun, lillah, para sa Allah subhanahu wa ta'ala, khalisan liwajhillah, alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala, isinasagawa mo yun, hindi para kanino man, ay insyaAllah ta'ala patatawarin sa iyo na Allah subhanahu wa ta'ala yung iyong mga nagawang kasalanan. At yun din ay dahilan ng pagpasok natin sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maraming mga paraan para makapasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala at kabilang na doon yung mga taong mga nagbibigay ng zakat. Nagbibigay ng kanilang zakat at ibinibigay nila iyon sa mga taong mahihirap. Okay? Gayon din mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kabilang sa kainaman ng mga tao nagbibigay ng zakat, annahum ahlul barakah. Sila yung mga taong mga pinagkalooban o lalagyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng baraka yung kanilang kayamanan. Pansinin ninyo, yung taong mapagbigay, yung magaan sa kanya yung magbigay sa mga fukara, sa mga masakin. Yung mga taong kapag nakakita ng kapatid niya sa Islam na hihirapan, ay napakadali mo lang siyang lapitan. Okay? Yung mga taong iyon, mayroong baraka sa kanilang kayamanan. Kahit na mapapansin nyo minsan, yung mga tao, sobra-sobra yung kayamanan nila. Di ba? Yung trabaho nila, mashallah, alaf, thousands. Hindi lang minsan thousand yung sweldo ng iba sa isang taon, di ba? Pero minsan hindi mo makita yung baraka sa amwal nila. Hindi mo makita yung baraka doon sa pera nila. Bakit? Kasi hindi sila nagbibigay ng kanilang zakat. Kapag lapitan sila, kung sabihin, di ba, bakhil. Napakadamot. Napakaliit lang minsan na hinihinging tulong sa kanila, pero napakabigat sa kanilang mga kamay. Napakabigat maglabas sa kanilang jib, sa kanilang bulsa ng pagtulong sa mga mahihirap. Pero yung mga tao, pansinin nyo, na hindi naman sila kataasan sa lipunan, konti lang yung kinikita nila, halos sapat lang, pero nandoon sa kanila yung ugaling mapagbigay, pero pansinin mo, nakikita mo sa kanila yung pagiging kapanatagan, yung masayang pamumuhay. Samantala, minsan makikita mo, napakayaman na, napakaraming ari-arian, pero lilasap, makikita mo, nakakalungkot, hindi mo makita sa kanilang baraka. Bakit?
masyakil, mga problema lahat. Problema makita mo. Kaya nga sabi nila, hindi mo matatagpuan, kapag mayaman ka minsan, hindi mo matatagpuan yung kapanatagan kung hindi mo isinasagawa yung inobliga sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung mga wajib at yung mga masuliya mo sa Allah subhanahu wa ta'ala, kung hindi mo sinasagawa yun, hindi mo matatagpuan sa iyong sarili yung pagkakaroon ng tumanina, yung sakina, kapanatagan, yung katahimikan. Di ba mapapansin niyo minsan, yung mayaman, napakaraming bodyguard. Bakit? Kasi maaring mayroong magbanta sa kanyang buhay. Samantala, kung ikaw ay yung mutawasit lang, sakto lang yung buhay mo, ay nandoon yung kapanatagan, wala kang pangangamba na baka mayroong magkonsuyo. Okay? So, kaya yung mga tao nagbibigay ng zakah, matatagpuan nila sa kanilang kayamanan, kahit konti ilang pero nandoon yung baraka ng kanilang kayamanan. Di ba? Gayun din mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kabilang doon sa kainaman nun, la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Yung mga taong nagbibigay ng zakah, sa araw ng paghuhukom, la khawf, wala silang pangamba doon sa araw ng kiyama. Sa araw ng paghuhukom, wala. Wala hum yahzanun, hindi sila malulungkot doon sa araw ng paghuhukom. Okay? Sinabi na Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina amanu wa aminus salihat wa aqamus salata wa atuz zakah, lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun. Sabi na Allah, innal ladhina amanu, katiyakan sabi na sila yung mga taong naniwala sa Allah, wa aminus salihat, yung gumawa ng mga mabubuting gawain, wa aqamus salat, itinayo nila yung 5 salawat, yung 5 beses na pagdarasal, wa atuz zakah, at nagbigay sila ng zakah, inilabas nila yung karapatan ng kanilang kayamanan. Lahum ajrum 'inda rabbihim, mayroon silang gantimpala na ihahanda sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala khawfun 'alayhim, walang pangamba at walang pagkatakot. Bakit? Kasi nagawa nila yung wajib nila, nagawa nila yung obligasyon nila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala hum yahzanun, hindi sila malulungkot doon sa araw ng paghukom. Samantala, yung mga taong hindi nagbibigay ng zakah, hindi nila nilalabas yung zakah ng kanilang kayamanan, doon sa kabilang buhay merong pangamba dahil alam nila merong kaparusahan. At kabilang doon, gagawin na Allah subhanahu wa ta'ala na alam yung mikwa, yung plancha, ipaplantsa yun sa kanila doon sa kabilang buhay bilang parusa, bilang kabayaran sa hindi nila pagbibigyan ng zakah doon sa araw ng paghukom. Di ba? Kaya't napakaraming katanungan sa mga taong mayayaman dito sa mundong ibabaw. Samantala, yung mga mahirap, konti lang yung itatanong sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala hinggil sa kayamanan na meron sila dito sa mundong ibabaw na ito. Wala hum yahzanun, hindi sila malulungkot doon sa kabilang buhay. Bakit? Kasi ang kanilang patutunguhan ang Jannah, ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. At napakarami pa mga kapatid sa pananampalatayang Islam na kainaman ng zakah na ito, napakaraming mga warid na mga hadith mula sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gayon din yung mga akwal ng ulama, yung mga sinabi ng mga scholar natin sa Islam. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.